Ito ang isang halimbawa ng sigarilyo. Ano-ano ba ang mga sangkap ng sigarilyo? Una, acetone o nail varnish remover. Pangalawa, nicotine o pesticide. Pangatlo, carbon monoxide o ang mga gas na ibinubuga ng mga sasakyan. Arsenic o lason ng mga daga. Hydrogen cyanide, mga lason na ginagamit para sa mga death row prisoners. Radon o radioactive gas. Tar o road surfaces. Butane o yung tinatawag nating lighter fuel. Ammonia, cleaning products. Methanol o rocket fuel. Formaldehyde, para sa mga pickled dead bodies. Cadmium o yung tinatawag natin mga baterya. Nagsimula ako nung 16 na ako. Siguro 15. Parang ito lang yung past time. Pag na-stress ako, sakaling hindi kaya wala akong magawa. Yun. Wala nang stress. Pag naiinip ako, parang nakakawala ng inip. Ano lang, pantanggal ka ba? Tsaka pag bored ka ganun. Pag wala kang magawa, mag-yosi ka lang. O kaya, kung gusto mo magmukhang badass, mag-yosi ka. Ako, si Mama. Ay, yung pinsan ko. Mga classmate ko no high school, naiinggit lang ako nun. Kaya parang sinubukan ko pakiramdam na nag-iwas. So, ikaw mismo yung nagpa-influensya sa kanila? Oo. Lung cancer. Tsaka So, may sakit ka, kuya? wala pa naman sa ngayon. Wala masyado. Yung lang, katulad dati, hindi naman ako madalas hinihingal kagad ngayon. Mas mabilis na ako hinihingal. Ang sigarilyo, tabako. Ang tabako ng sigarilyo, nakakapagpalit pa siya ng gutom eh. So paano ka magiging mataba? Kasi pag nagugutom ka, pwede gamitin mo to, pwede lumipas gutom mo. Sa iba naman, pag busog na busog, pwede magpababa ng kinain nila. Depende din sa ng tao. Napapansin ko, nangingitim na yung labi ko. Tapos, parang, yun, lagi akong may ubo. Pero, Tapos, sige. yun, yung napapansin ko din na, yung gilagid ko rin medyo nagdo-dark na. So, pero, sa ngayon, meron ka bang sakit na dulot ng bagyo? Wala naman. Kaya mo. Madali yan sa taong hindi nag-yosi. Madali kasi hindi nila naiintindihan. Madaling sabihin. Pero para sa smoker, mahirap yan. Ako, sinubukan ko tumigil. Mga 3 araw lang. Tinuloy ko ulit. So, hindi talaga kaya? Hindi kaya. Minsan may makikita ka lang nag-yosi dyan sa mga store. Wala, bibili ka rin. Kasi naiingit ka eh. Gusto ko siyang tigilan pero nahihirapan ako. So, ganun ba siya kahirap tigilan? Ganun ba siya nakaka-addict? Oo. Paano mo naman nasabi? Kasi hindi ko kaya isang araw nang walang yosi. Bawat sigarilyo ay nakakapinsala sa iyo. Bawat paghigit mo, ang usok sa iyong mga baga ay nagiging alkitran. Ito ay isang malusog na baga. Sa isang taha kada araw ay ganito karaming alkitran ang nalalanghap kada taon. Bawat sigarilyo ay nakakapinsala sa iyo.
Bawat sigarilyo ay nakakapinsala sa iyo. Ang paninigarilyo ay maaaring maging sanhi ng stroke, maaaring makakamatay, makabulag o makaparalisa. Ang ilan ay hindi mo namamalayan. Ito ang resulta ng mild stroke sa isang maninigarilyo, edad 38, bawat sigarilyo ay nakakapinsala sa iyo. Ang mga baga ay parang mga esponga na may maliliit na mga butas na nagpapadaloy ng oxygen. Bawat paghit-hit ng usok, ito ay umaatake sa kanila. Ang mga maninigarilyo ay nahihirapang huminga dahil ang kanilang mga baga ay nabubulok. Bawat sigarilyo ay nakakapinsala sa iyo. Bawat sigarilyo ay nakakapinsala sa iyo. Ang mga kemikal mula sa usok ay napupunta sa iyong dugo at maaaring sumira sa mga ugat sa loob ng iyong mga mata. Ang paninigarilyo ay isang pangunahing sanhi ng ganap na pagkabulag. Bawat sigarilyo ay nakakapinsala sa iyo. Bawat sigarilyo ay nakakapinsala sa iyo. Ito ang aorta, ang pangunahing arterya sa puso. Ang paninigarilyo ay nagpapalagkit sa arterya at nag-iipon ng mga peligrosong taba. Ganito karaming taba ang nakabara sa aorta ng isang maninigarilyo, edad 32. Bawat sigarilyo ay nakakapinsala sa iyo. Bawat sigarilyo ay nakakapinsala sa iyo. Natagpuan sa bagong pagsasaliksik na inaatake ng usok ang isang gene na nagpoprotekta sa mga selula ng baga mula sa kanser. Isang sirang selula lamang ang pinagmumulan ng kanser. Bawat sigarilyo ay nakakapinsala sa iyo. Ano po yung hawak nyo? Ito ang tinatawag na electronic cigarette. Pinaka the best alternative para sa mga taong nag-iossi. Yun. So, hindi siya harmful para sa katawan ng tao, walang effects kahit isa man lang. Hindi ko naman masasabing hindi siya harmful or walang effect. Pero, healthier siya sa pag-iossi. Tsaka, ang content lang na hawak nito ay nicotine lang. At yung nicotine naman na yun, depende rin sa'yo kung anong nicotine content ang gusto mo. Pwede siyang maging 12 mg, 6 mg. Pwede rin zero. Kaya pag nag-electronic cigarette ka, pag nag-zero nicotine content ka, parang wala lang, parang vapor lang. So kahit isang effect man lang sa katawan, wala. Kahit yung pangingilaw ng ngipin, yung bad breath. Sa paninilaw ng ngipin, masasabi kong nakakadilaw siya ng ngipin. Pero, isang toothbrush mo lang, tanggal na yung paninilaw ng ngipin mo. Kasi nagpapadilaw ng ngipin mo, yung flavor na ginagamit mo para sa electronic cigarette. Ito yung ginagamit mo. So, para sa'yo, yun yung advisable na alternative sa Yossi. Oo, ito ang advisable. At saka din sa bad breath, wala siyang bad breath. Totoo nga, babangon ba yung sininga mo kasi sa flavors na ginagamit mo, iba-iba. Sobrang daming flavors. May mga strawberry, menthol, mga candies, fruits, tanong ko lang bro, may anak ka na ba bro? Oo, may anak na ako. Hindi ba yan nakakasama sa anak mo? Like mga second hand smoke tulad sa Yossi, di ba? Sabi na mas masama daw yun kaysa nag-Yossi. Yung second hand vapor na ito, very harmless siya sa mga taong nasa paligid mo. Nag-search na ako sa internet, mga nag-post na rin yung mga doctors na nag-vape din. Kahit baby, pero wag naman sana bugaan sa mukha yung bata. Pero sa mga taong nakakalangkap sa paligid mo, wala siyang effect, very harmless. Yun. Tapos mabango pa, baka mabanguan pa. Ang problema lang, siyempre, huwag ka masyadong mag-vape sa mga masyadong crowded na lugar kasi may mga tao rin isipin, Yossi yung hawak mo, yung gamit mo.
Kaya dapat maging responsable ka rin pag nag-vape ka. So last na lang kuya, even sa buntis, pwede siya, or sa mga kids na nag-yosi, like mga teenagers ngayon na below 16 or 15, may nakikita ko nag-yosi pa rin sila eh. Pwede naman. Kaso sa mga buntis, siguro, mas okay kung quit na lang talaga. Huwag na sila mag-vape, mag-yosi, walang bisyo. Masigurado natin yung health ng baby na dinadala ng nanay. Sige, salamat bro. Walang Till next problema time. bro. Okay, thank you.